sama-sama tayong magiging karakli. Nang araro ng 4 na sasakyan sa bumangga sa gilid ng tulay ang isang oil tanker sa Maynila. Ang truck na walan umano ng preno. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni Salima Refran. Mula sa inner southbound lane, biglang pumana ng isang oil tanker sa kuhang ito ng dashcam na ibinigay sa MMDA. Kasunod nito, inararo ang 4 na sasakyan sa Mabini Bridge sa Maynila. Isang AUV, motorsiklo at 2 pang SUV sa harapan ng nadamay bago ito tumama sa gilid ng tulay. Paliwanag na pahinante ng truck sa itaas pa lang ng tulay. Naramdaman na raw nilang nawalan sila ng preno. Dito na raw bumusina ng malakas ang ganyang driver. Okay naman po yan nung umalis kami ng planta, lumabas kami, bumiyahe kami. Pag bababa na ako kami, nawala na ang preno. Kaya naisip po ng driver ko, kinabig niya na po ng kanan para may tama kami sa gutter para huminto. Natamaan po namin yung kotse at yung motor. 3 ang nasugatan sa disgrasya, kabilang ang rider ng motor. Yung driver ng motorsiklo, dinala naman sa orthopedic. Nagka-fracture ata yung tuhod niya, yung kanan. Ang sakay naman ng tinamaang AUV, swerteng ganos lang ang tinamo. Ito nakita mo sa likod, wasak. Sa tagiliran, wasak. Yung pwesto ko mismo, talaga yun ang wala. Talagang iningatan ako ng Diyos. Sobrang thankful ko talaga sa Panginoon. Kala ko nga katapusan ko na. Nagsosorry nga sa akin yung driver. Sabi ko, magpasalamat ka kasi walang namatay. Nasa kustodiya na ng MPD Traffic ang truck driver para sa investigasyon. Mahaharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran ang inyong saksi. 5 batang edad 7 hanggang 12 ang sinagip mula sa online kalaswaan sa Marilao, Bulacan. Saksi si John Consulta. Di na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin siya ng mga tauhan ng NBI Violence Against Women and Children Division sa Marilao, Bulacan. Kayo po ay inaaresto namin sa salang paglabag ng RA 11930 o online sexual abuse against children dahil sa nangyari lang po ngayon na pag-open ng mga bata. Ang suspect nahuli sa aktong nag-aalok sa mga dayuhang undercover ng live show ng mga minor de edad. Nasagip ng mga otoridad ang mga batang inaalok ng suspect. Ang isa, ang babaeng pamangkin mismo ng suspect, habang ang 4 pa ay mga kalaro ng bata na edad 7 hanggang 12 anyos. Ginagamit niya po yung mga bata para kumita siya sa pamamagitan ng pagla-live show or pinapahubad niya yung mga bata para masatisfy yung fetish ng customer niya. Pagkain at perang hanggang 20 pesos ang binibigay umano ng suspect sa mga bata para mahikayat sila sa online kalaswaan. May mga disclosures yung bata na may iba na 5 years na nangyayari. Ang iba naman na 3 years. Kasi magkakalaro nga itong mga magkakaibigan itong mga bata na to. Ayon sa NBI, ikinasa ang operasyon matapos mahuli ng US Homeland Security ang isang US citizen sa Amerika na may hawak na malalaswang video ng mga bata mula sa Pilipinas. Nang suriin ang cellphone ng suspect, nadiskubre ang mala sex tourism na alok niya sa mga dayuhan. Iniimbitahan niya pa yung foreigner na pumunta sa Pilipinas para physically ma-abuse yung bata. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Law at Human Trafficking. Isinasailalim naman sa psychological counseling ang mga bata. In the advent of social media, kapag kumalat yung mga masisela na larawan, source ng stress po yun ng isang tao. Baka pag lumaki yung bata, makita niya yun, matraumatize pa siya. Tsaka by means offering pa lang, violation na kagad dyan sa trafficking at sa OSAIC law. Ang Bureau of Immigration, katuwang din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa mga kalaswaan at pang-aabuso sa mga bata. May ginagamit na silang bagong teknolohiya
na Advanced Passenger Information System para matukoy kung dapat bang papasukin sa bansa ang isang dayuhan. Ibig sabihin po nito, pag check-in pa lang po ng individual doon sa bansang kanyang pinanggalingan, yung data po, yung kanyang identity and all the previous data po tungkol sa kanya ay pumapasok na po sa sistema ng BI upang makapagkaroon na po tayo ng initial vetting. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Suspendido ng 90 araw ang lisensya ng driver na SUV na sumalpok at nagdire-diretso sa isang universidad sa Caloocan City. 7 ang sugatan sa aksidente, kabilang ang 4 na menor de edad. Dinala sila sa ospital pati na ang 70 taong gulang na driver na SUV na sumamaraw ang pakiramdam. Ayon sa pulisya, aksidenteng naapakan ng driver ang silinyador kaya ito sumalpok sa lobby. Pero itinanggi ito ng driver. Ang sabi niya, nag-wild ang sasakyan at nagdire-diretso sa loob ng Manila Central University. Hawak na ng Traffic Accident Investigation Unit ng Caloocan Police ang senior citizen na driver. Nasa pangalaga na ng DSWD ang isang sanggol na 2 linggo pa lang mula ng ipanganak at kanyang 1 taong gulang na kapatid. Ang sanggol tinangka umanong ibenta online ng kanyang sariling ina. Saksi si Marisol Abduraman. So hindi ko naman po talaga gustong mangyari. Gawan yun sa anak ko eh. Kasi single parent po ako, ma. Ganyan na lang ang pag-iyak ng isang ina matapos siyang maaresto ng PNP Women and Children Protection Center sa Tanawan, Batangas. Ang kanyang asunto, pagbebenta online sa sariling anak na 2 linggo pa lang mula ng kanyang ipinanganak. Sa ospital mismo niya iniabot ang sanggol. Itong si undercover will pay po si seller ng 25,000 as payment for the hospital bills. And remaining as payment po doon sa pag-adapt doon sa baby is 20,000. Hindi na naitanggi ng suspect ang paratang. Napilitan lang ako kasi gusto ko mabayaran yung bill namin kasi wala akong mapagkukunan. Sinampahan siya ng paglabag sa Trafficking in Persons Act at iba pang reklamo. Nasagip ang sanggol at ang isa pa niyang anak na 1 taong gulang pa lamang. Ang inaalok lang po niya doon talaga is yung 2 weeks old baby boy. But then, nakita namin na meron pong 1-year-old na child at risk. So, yun po, nirescue na rin ng ating team po. Pareho silang mga nasa pangangalaga na ng DSWD. Muli nagpaalala ang otoridad sa publiko, lalong-lalo na sa mga magulang, na ang baby selling at illegal adoption ay isang krimen na hindi basta-basta ang parusa. Ang penalty po na impossible dito is pwede pong life imprisonment. Depende po doon sa gravity ng offense. Hindi lang po yung nagbebenta ng baby ang ang napaparusahan dito, but also yung bumibili po ng mga babies na wala po sa proseso. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ikinabahala ng ilang mangingisda ang ulat na may barko ng China Coast Guard na namataan umano sa labas ng Manila Bay. Ayon naman sa PCG, may barko nga ng China na lumapit sa coastal waters ng bansa. Pero sa Zambales daw yan namataan. Saksi si JP Soriano. Sa post ng US Defense at Maritime Analyst na si Ray Powell, sinabi nitong namataan sa labas ng Manila Bay ang isang barko ng China, ang Coast Guard 3306. Ayon kay Powell, hinihintay daw nito ang paglabas ng BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard na siyang naatasang magpatrolya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Komento pa ni Powell, tila determinado daw ang China na harangin at sabayan ang anumang barko ng Pilipinas na maglalayag sa direksyon ng bahura. Tinanong namin ng mga mangingisdang pumapalaot sa Manila Bay at kalapit na probinsya gaya ng Cavite, pero wala pa naman daw silang namamataan. Gayunpaman, kung totoo raw na umabot na malapit sa Manila Bay ang sasakyan ng China. Nakapagtalan din. Bakit? Siyempre medyo malapit na sila sa Pilipinas. So nakakailang lang din. Ang Philippine Coast Guard sinabing lumapit nga ang China Coast Guard vessel sa coastal waters ng Pilipinas, pero sa bandang Zambales daw ito namataan. Nataboy din daw ito ng BRP Cape San Agustin, pero malayo man sa Manila Bay ang CCG Vessel 3306. Hindi raw kailanman papayag ang PCG na gawing normal na ng China ang paglapit sa coastal areas ng Pilipinas.
These are just the usual illegal deployment of the Chinese Coast Guard to normalize their presence along our coastal provinces. And the Philippine Coast Guard will never allow such normalization of illegal patrol. Pero ayon sa PCG, hindi maituturing na malayang pagdaan lang sa mga karagatan ang ginagawang paglapit ng China Coast Guard sa coastal waters ng Pilipinas. Dahil kapag niraradyohan nila, pinaninindigan daw nitong nagsasagawa sila ng maritime patrol operations sa kanilang teritoryo. With that statement, it means that it is not an exercise of freedom of navigation. Ang pinakabagong kaso ng paglapit ng China Coast Guard sa Zambales nangyari ilang araw matapos magbanggaan ang dalawang barko ng China habang hinahabol ang BRP Suluan ng PCG. Sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, sinabi niyang walang responsibilidad ang Pilipinas sa banggaang ito sa Baho de Masinloc. Nangyari daw ito hindi dahil sa aksyon ng Pilipinas. Inulit din ng Pilipinas ang paniningil sa China nang hindi pa nababayarang danyo sa mga barko at kagamitan ng Pilipinas noong June 2024 at ang pagbabalik ng mga arms equipment na sinamsam ng China noon. Ang China, inakusahan ng Philippine Coast Guard ng dangerous maneuvers o delikadong pagkilos bilang tugon sa banggaan ng dalawa nilang barko sa Baho de Masinloc. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ng Chinese Ministry spokesperson na inilagay ng mga barko ng Pilipinas sa panganib ang kanilang barko at mga tauhan. Dagdag pa nila, dapat tigilan daw ng Pilipinas ang panghihimasok at mapanghamong aksyon. Pero sabi ng Department of Foreign Affairs, hindi Pilipinas ang dahilan kung bakit nagbanggaan ang mga barko ng China. Kung matatandaan, hinabol ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas noon. Umarangkada ang barko ng China Navy malapit sa barko ng Philippine Coast Guard nang bumangga ito sa barko ng China Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.